Mga kababayang Santiagueño, tagumpay natin to. Sa pangunguna ni Punong Lungsod Attorney Alisa Shinatan, ang lungsod ng Santiago ay itinuturing na isa sa pinakaprogresibong lungsod sa Pilipinas. Patunay dito ang ating tatlong magkasunod na pagtanggap ng Seal of Good Local Governance mula taong 2022, 2023 at 2024 at ang paggawad kay Mayor Sheena bilang isa sa most outstanding city mayor sa buong bansa base sa job satisfaction ratings. Maliban pa dyan ay samot-saring mga parangal at pagkilala pa ang ating natanggap na siya nating ipinagmamalaki. Bahagi po kayo nito dahil kaisa ka sa lahat ng serbisyong tapat, serbisyong kabsat. Ang maayos at mabuting paglilingkod at pamumuno na ito ng lokal na pamahalaan ay bunga ng mga serbisyo, programa at proyekto sa ilalim ng 4 na K: kalusugan, karunungan, kaayusan at kabuhayan. Sa ilalim ng kalusugan, ang kalusugan ang pinaka-importanting kayamanan kung kaya't sinisiguro ni Kabsat na ang bawat mamamayang Santiagueño ay may access sa mga programa at serbisyong pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. At dahil batid ni Kabsat ang importansya ng agarang pagdinig sa pangangailangang pangkalusugan, itinatag ang Santiago City Action Center kung saan mabilis na tinutugunan at binibigyan ng atensyon ang mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan 24 oras. Sa kabuuan, mula 2022 mayroon ng 41,313 na Santiagueño ang natulungan ng Action Center. 37,146 dito ay nabigyan ng medical assistance, 1,956 ang nakakuha ng burial assistance, at 4,811 ang nakatanggap ng hospital assistance. Sa usapin ng karunungan, ang inilaan na budget sa edukasyon sa taong 2022 ay mahigit 71 million. Noong 2023 ay mahigit 101 million at ngayong taon ay higit sa 138 million. Patunay ito na ang karunungan sa lungsod ng Santiago ay hindi naiiwan. Tayo mga kabsat ay isa sa mga literacy champions sa buong bansa, kung kaya't batid natin ang tamang paggagapay sa mga estudyante, gayon din sa mga guro at kanilang mga magulang. Sa nakalipas na 3 taon, 11,220 na ang bilang ng mga college students ang tumatanggap ng 5,000 kada taon sa ilalim ng Higher Education Scholarship Program. Mas maraming estudyante ang ngayon nakikinabang sa nasabing tulong. Bukod pa dito, nakapagbigay din tayo ng tulong-dunong program scholarship sa 197 na Santiagueño na siyang tumatanggap ng 15,000 kada taon. Mayroon din tayong 43 na mag-aaral na nakakuha ng 25,000 pesos sa ilalim naman ng Smart Scholarship Program ng SHED. Maliban pa sa lahat ng nabanggit, binibigyang pagpupugay natin ang mga nagsipagtapos sa bawat antas ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng graduation cash gift. Mula 2022, mayroon tayong 7,728 na kindergarten na nakatanggap ng 500 pesos. 7,299 na junior high school movers na nakatanggap ng 1,200. 5,002 na high school graduates na nakatanggap ng 1,200. At 2,468 na college graduates na nakatanggap naman ng 3,000 pesos. Tumanggap din ng 5,894 na ECCD graduates ng 500 pesos. 8,047 na grade 6 graduates ang tumanggap ng 1,200 pesos at 1,281 na ALS graduates ang tumanggap naman ng 1,000 pesos. Hindi lamang sa formal schooling tumutulong ang lokal na pamahalaan, kundi maging ang mga nagnanais na magkaroon ng karagdagang skills o kakayahan sa ilalim ng TESDA Scholarship Program. Sa kasalukuyan, mayroon ng 1,938 na individual ang nabigyan ng nasabing scholarship. Kabuhayan. Disenteng trabaho at sapat na kita para sa bawat Santiagueño ang layunin ng kaisaka sa trabaho at kabuhayan. Sa tala ng Public Employment Service Office o PESO, mayroong 27,782 na individual ang nabigyang serbisyo sa usapin ng trabaho at kabuhayan. Mayroong 11,160 ang nabigyan ng trabaho. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa mga disadvantaged sector o TUPAD, 15,209 na ang naging benepisyaryo. Dagdag pa dito ang 79 na government interns, 290 job starters, at 130 na talbos beneficiaries sa pakikipagtulungan sa mga partner employers.
Bilang agapay naman sa mga nagnanais magkaroon ng pandagdag bayad sa kanilang matrikula ay nakapagbigay tayo sa 1,457 na estudyante ng trabaho tuwing summer sa ilalim ng Special Program for the Employment of Students o SPES at Summertime Employment Program o STEP. Sa ating livelihood assistance ay nakapagbigay tayo ng seed capital sa 150 na individual na miyembro ng LGBTQIA+ organization, OSY organization, at 4-piece women na nagkakahalaga ng kabuuang 2,250,000 pesos. At para makatulong naman sa mga vendor sa public market ay mayroon tayong 0% interest loan para sa kanila. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 119 na tindero at tindera ang nakikinabang sa programang ito. Isang makasaysayang tagumpay para sa lungsod ng Santiago ang pagkakaroon ng kauna-unahang Business Process Outsourcing o BPO. Nagbukas ito ng karagdagang trabaho at oportunidad para sa daan-daang Santiagueño. Sa kasalukuyan, itinuturing ito bilang isa sa mga pangunahing tagapagbigay ng trabaho sa lungsod, patunay na patuloy na pag-unlad at pagsulong ng Santiago bilang isang pook na handang makipagsabayan sa modernong ekonomiya. Ang panghuling K ay ang kaayusan. Bahagi ng pag-unlad ng isang lungsod ang magkaroon ng maayos na infrastruktura at pasilidad na magkikater ng mga serbisyo at programa sa lungsod. Ipinagmamalaki natin na sa loob lamang ng mahigit 2 taon na itayo natin ng mga sumusunod. 4 Lanes Plaza. Nakalaan para sa maayos na pamilihan sa lungsod ang modernong disenyong ito na naglalayong magbigay ng maginhawang espasyo para sa mga mamimili at negosyante. Santiago City Primary Trading Center o Bagsakan. Itinayo upang mapabuti ang kalinisan at kaayusan ng kalakalan ng bultuhang gulay, prutas, isda at karne. Nilalayon ng proyektong ito na suportahan ng mga magsasaka at negosyante ng Santiago habang nagbibigay ng mas abot-kayang presyo para sa mga mamimili. Hemodialysis Center. Alinsunod sa adhikain ng lokal na pamahalaan na maibsan ang pasanin ng mga kababayang nangangailangan ng hemodialysis. Ang Hemodialysis Center ay nag-aalok ng libreng serbisyo sa mga pasyenteng tagalungsod. Sa pasilidad na ito, mas maraming pasyente ang natutulungan upang magpatuloy sa kanilang gamutan nang hindi iniintindi ang mataas na gastusin. Health Recovery Facility. Ito ay isang pasilidad na itinayo upang matulungan ng mga nagpapagaling mula sa kanilang pagkakasakit. Dito sila maaaring manatili habang patuloy na sinusubaybayan ang kanilang kalagayan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas maraming espasyo ang ating pampublikong ospital para sa mga nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Santiago City Sports Complex. Isang world-class na pasilidad para sa mga atletang Santiagueño. Nilalayon nitong maging sentro ng sports development sa rehiyon, kung saan maaaring magdaos ng malalaking kompetisyon, pagsasanay at aktibidad para sa komunidad. Nitong nakaraang mga linggo ay sinubok ang lungsod ng Santiago ng sunod-sunod na bagyo, ngunit nananatiling matatag ang lungsod sa harap ng pagsubok. Sa gitna ng unos, ang lahat ay nagtulungan upang makalikas ang mga residente sa mga ligtas na lugar, maibigay ang agarang tulong at mapanatili ang kaayusan sa ating lungsod. Naging mabilis din ang pagkilos ng lungsod sa pagbibigay ng relief goods, pagtulong sa mga evacuees, at pagsisimula ng rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. Sa bawat hakbang, pinangunahan ni Mayor Sheena ang pagpapamalas ng malasakit at pagkakaisa, inspirasyon para sa mga Santiagueño na bumangon muli. Ang katatagan ng Santiago ay hindi lamang nakikita sa mga proyekto, kundi sa pagkakapit-bisig ng bawat isa, isang patunay na anumang unos ay kayang lampasan ng lungsod kung sama-sama. Mga kababayang Santiagueño, tagumpay natin to dahil kaisa namin kayo sa pagtahak sa patuloy na pag-unlad ng ating mahal na lungsod ng Santiago. Sama-sama tayo sa pagpapanatili ng serbisyong tapat, serbisyong kabsat. Mabuhay lungsod ng Santiago!